Kamusta mga mag-aaral ng Baitang 5? Nasasabik na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung gayon, tara, mag-aral tayo. Ako si Teacher Cha, ang matsayahing guro sa Filipino. Tutuklasin natin ang bawat aralin kasama ang mga kwela kong kaibigan dito kung saan ang pag-aaral ay laging masaya. Halika, tuloy kayo sa Filipino Eskwela! Kaya naman, ano bang hinihintay nyo? Halina't muling mamasyal sa aming barangay, ang Barangay Makabuluhan, kung saan marami tayong matututuhan upang patuloy na pagyamanin ang ating sariling wika, kultura at panitikan. Maraming salamat sa pagbisitang muli dito sa Barangay Makabuluhan. Narito ang ating makabuluhang kasanayan. Nagagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid, sa usapan at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Sa ating talakayan sa araw na ito, dapat matutuhan natin ang wastong paggamit ng mga pangalan. Magandang araw po, Coach Loro. Magandang araw naman, Teacher Cha. Tara, maglalalaro na tayong muli. Mga bata, handa na ba kayong maglaro? Magbabalik-aral tayo sa pamamagitan ng paglalaro kasama si Coach Loro Laro. Puna ng tamang salita ang patlang sa bawat bilang. Iayos ang mga pantig sa loob ng mga bola. Unang bilang. Pinag-aralan natin ang pag-uugnay ng sariling patlang sa binasang teksto. Ano ang nawawalang salita? Magaling! Ang tamang sagot ay karanasan. Ikalawa, binasa natin ang maikling tulang may pamagat na tunay na patlang. Ano ang nawawalang salita? Magaling! Ang tamang sagot ay kahanga-hanga. Magaling mga bata! Dahil dyan, meron kayong 100 puntos para sa araw na ito. Noong nakaraang aralin, natutuhan natin na sa pamamagitan ng pag-uugnay ng sariling karanasan sa teksto, lubusan nating nauunawaan ang anumang nabasa at napakinggan. Nakapagbibigay tayo ng wastong reaksyon dito. Natutukoy rin natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Magandang gabi mga bata. Nasaan na kaya si kaibigang Tala? 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 Oh, kaibigang Tala, nandyan ka pala. Bakit tahimik ka? Pinag-iisipan ko kasing mabuti ang mga salita para sa ating tala-salitaan. Ikaw talaga, kaibigang Tala. Maraming salamat. Mga kaibigan, pag-aralan natin ang bawat pangungusap at palawakin ang bokabularyo. Una, nagpasya kaming umuwi ng maaga upang tapusin ang aming takdang aralin. Ano ang kahulugan ng nagpasya? Tama! Ang kahulugan nito ay nagdesisyon. Ikalawa, maraming humahanga kay Joy dahil isa siyang ulirang mag-aaral. Ano ang kahulugan ng uliran? Tama! Ang kahulugan nito ay masipag. Ikatlo, magaling magluto ang kabiyak ni Noel.
Ano ang kahulugan ng kabiyak? Tama! Ang kahulugan nito ay asawa. Salamat mga kaibigan! Hanggang sa susunod nating tala-salitaan! Sa araw na ito, tutuklasin natin ang paggamit ng wasto sa mga pangalan. Subukin muna natin ang mga kaalaman ninyo tungkol sa ating aralin. Basahing mabuti ang talatang pinamagatang sa bukid ni Mang Kulas, kung saan ay muling gagamitin ang mga salitang itinuro sa atin kagabi ni Tala. Pumili ng tig-5 halimbawa ng mga pangalan at panghalip mula sa maikling pagsasalaysay. Isulat ang mga ito sa inyong sagutang papel. Sa bukid ni Mang Kulas. Masipag na magsasaka si Mang Kulas. Marami siyang tanim na mga gulay at prutas. Isang araw, nagpasya siyang mamitas. Tinulungan siya ng kanyang mga ulirang anak na sina Luna at Lucas. Nakapuno sila ng isang sako ng mga hinog na prutas. Maya-maya pa, dumating ang kabiyak niyang si Aling Rosas na may daladalang pagkain at sariwang gatas. Sabay-sabay silang nananghalian sa bukid ni Mang Kulas at sama-samang umuwi makalipas ang ilang oras. Tingnan natin ang mga sagot. Ang ilan sa mga halimbawa ng pangalan na ginamit sa kwento ay Mang Kulas, gulay, prutas, anak, at Luna. Ang iba pang mga halimbawa ng pangalang ginamit ay Lucas, sako, asawa, Aling Rosas, pagkain, gatas, at bukid. Tandaan, ang tawag sa mga ito ay pangalan. Alamin naman natin ang mga halimbawa ng panghalip. Ang mga ito ay siya, niya, nila, kanya, at sila. Tandaan, ang tawag sa mga ito ay panghalip. Mahusay ang naging panimulang pagsasanay ninyo. Halina't pumunta muna tayo sa loob ng silid-aralan. Tara! Ang ganda ng ating silid-aralan. Napakaraming mga bagay na makikita rito, kagaya ng pisara, aklat at lapis. Ang mga bagay sa ating paligid ay mayroong katawagan. Ang mga ito ay pangalan. Ginagamit ang mga pangalan sa pagtukoy ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Basahin natin ang mga halimbawa nito. Una, mga pangalan ng tao. John, Jasmine, at Nanay. Ikalawa, mga pangalan ng bagay. Lapis, lamesa, at bintana. Ikatlo, mga pangalan ng hayop. Kalabaw, manok, at spati. Ikaapat, mga pangalan ng lugar. Paaralan, Batangas, at Cebu. At ikalima, mga pangalan ng pangyayari. Araw ng Kalayaan, Bagong Taon, at Kaarawan. Ano ang napansin ninyo sa pagkakasulat ng mga pangalan? Tama! Mapapansin ninyong may mga pangalang nagsisimula sa malaking titik at mayroon ding nagsisimula sa maliit na titik. Mayroong 2 uri ng pangalan ayon sa katangian. Una, pangalang pambalana. Ito ay salitang pantawag sa karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang pangalang ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Basahin natin ang mga halimbawa ng pangalang pambalana mula sa talahan na yan. Una, guro. Ikalawa, aso. Ikatlo, lalawigan. Ikaapat, bayani. At ikalima,
revolusyon. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng pangalang Pambalana. Ang susunod ay pangalang Pantangi. Ito ay salitang pantawag sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Basahin natin ang mga halimbawa ng pangalang Pantangi mula sa talahan na yan. Ang pangalang Pantangi ng guro ay Binibining Riza. Ang pangalang Pantangi ng aso ay Pichi. Ang pangalang Pantangi ng lalawigan ay Cavite. Ang pangalang Pantangi ng bayani ay Dr. Jose Rizal. At ang pangalang Pantangi ng revolusyon ay EDSA People Power. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng pangalang Pantangi. Muli, ang pangalang Pambalana ay karaniwang pantawag. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Pero, isinusulat natin ito na nagsisimula sa malaking titik kapag ginagamit natin ito sa simula ng pangungusap. Kagaya nito. A. Natagpuan ni Bea ang nawawalang alagang pusa. B. Pusa ang nawawalang alaga ni Bea. Ang salitang pusa ay halimbawa ng pangalang Pambalana, kung kaya't mapapansin ninyong nagsisimula ito sa maliit na titik sa pangungusap A. Samantala, ang salitang pusa naman sa pangungusap B ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ang unang salitang ginamit sa pangungusap. Tandaan din na ang pangalang Pantangi naman ay tiyak na pantawag. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Kagaya nito. A. Maynila ang paborito kong lugar. B. Ang aking paboritong lugar ay Maynila. Mula sa dalawang halimbawa, ang pangalang Pantangi ay Maynila. Lagi itong nagsisimula sa malaking titik dahil ang salitang Maynila ay halimbawa ng pangalang Pantangi. Para sa ating makabuluhang gawain, maglaro muna tayo. Mayroon ako ditong word search puzzle, kung saan lahat ay nakasulat sa malaking letra. Maglista ng 5 pangalan sa loob ng 30 segundo. Isulat ang mga ito ng wasto. Pagkatapos, tukuyin kung ang pangalan ay Pambalana o Pantangi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang mga pangalan mula sa puzzle. Kambing, Beth, Bicol, damit, at kotse. Tukuyin natin ang uri ng bawat pangalan ayon sa katangian nito. Tingnan din natin ang wastong pagkakasulat ng mga pangalan. Una, kambing, Pambalana. Ikalawa, Beth, Pantangi. Ikatlo, Bicol, Pantangi. Ikaapat, damit, Pambalana. At ikalima, kotse, Pambalana. Magaling mga bata! Inaasahan kong wasto ang mga sagot ninyo. Magandang umaga, Teacher Cha. Magandang umaga rin po, Kapitan Filemon. Nais kong magsalaysay ka tungkol sa sarili mo gamit ang mga pangalan, Teacher Cha. Aba, sige po. Magsasalaysay po ako, Kapitan Filemon. Magandang araw po. Ako po si Ginang Charlene Parlado.
Isa po akong guro sa Makabuluhan Elementary School. Filipino po ang asignaturang itinuturo ko. Masaya ko pong ibinabahagi ang mga kaalaman sa mga mag-aaral. Salamat, Teacher Cha. Tukuyin natin ang mga pangalang pambalana at pantangi mula sa maikli mong pagsasalaysay. Ang mga pangalang pambalana ay guro, asignatura, kaalaman, at mag-aaral. Ang mga pangalang pantanging nabanggit ko naman ay Charlene Perlado, Makabuluhan Elementary School, at Filipino. Napakahusay, Teacher Cha. Nais ko sanang magpasulat ng mga talata sa ating mga kabarangay upang mas makilala ko pa sila. Kaya naman mga bata, subukan nyo naman. Magsulat kayo ng maikling pagsasalaysay tungkol sa inyong sarili. Pagkatapos, basahin nyo ito sa sinumang kasama nyo sa bahay. Tukuyin nyo ang mga pangalang pambalana at pangalang pangtangi na ginamit nyo sa pagsasalaysay. Mahusay mga bata! Maaari kayong magpakuha ng larawan sa inyong mga magulang habang nagsusulat ng ating Philikha at ipapost ito sa Facebook account ng inyong mga magulang gamit ang hashtag Philikha. Huwag kalimutang isulat ang pangalan ng inyong paaralan. Ang mga mapipiling larawan ay ipapakita natin sa mga susunod na episodes. Pumunta naman tayo sa kantina ng paaralan kung saan dadagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman. Pag-aralan natin ang 3 uri ng pangalan ayon sa tungkulin nito. Una, pangalang konkreto o tahas. Ito ay salitang pantawag sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Ano-ano ang mga bagay na maaari nating makita at mahawakan dito sa loob ng kantina? Ang mga halimbawa nito ay sandok, lamesa, baso, plato, at tasa. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng mga pangalang konkreto o tahas. Pangalawa, pangalang di konkreto o basal. Ito ay salitang pantawag na may kinalaman sa ating emosyon o damdamin. Ang mga halimbawa nito ay lungkot, takot, at ligaya. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng mga pangalang di konkreto o basal. Pangatlo, pangalang lansakan. Ito ay mga salitang pantawag na tumutukoy sa maramihan o pangkatan. Ang mga halimbawa nito ay buwig, tumpok, at langkay. Tandaan, ang mga ito ay halimbawa ng mga pangalang lansakan. Muli, mayroon tayong 3 uri ng pangalan ayon sa tungkulin. Pangalang tahas o konkreto, pangalang basal o di konkreto, at pangalang lansakan. Magandang araw po, PO1 Pawikan. Handa na po kaming muli sa isang panibagong Pawikan Tahan. Tama, Teacher Cha. Makakasama natin muli ang kaibigan nating si Teacher Arian. Pakinggan natin ang isang maikling awit na ginawa niya tungkol sa wastong paggamit ng mga pangalan. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop o bagay, buo at mga pangyayari. Halina't matuto sa Filipino, pangalan at mga uri nito, pambalana, pantangi, konkreto, di konkreto, lansakan. Ang pambalana ay karaniwang pangalan, pantangi naman sa tiyak na ngalan. Ito'y nagsisimula sa malaking letra. Kung
konkreto o tahas, ang nahihipot nakikita, di konkreto o basal. Ngalang pang emosyon, lansakan, sa ngalang pangkatan, maramihan. Halina't matuto sa Filipino, pangalan at mga uri nito, pambalana, pantangi, konkreto, di konkreto, lansakan. Napakagaling mo, kaibigan! Tama! Maraming salamat, Teacher Aryan. Marami kaming natutuhan mula sa iyong awitin. Hanggang sa susunod nating pawikantahan, mga kaibigan! Mga mahal kong suki, pili! Pili na po kayo sa mga paninda ko. Siguradong magugustuhan ninyo ang mga ito. Magandang araw po, Aling Piling. Handa na po kaming pumili muli sa mga paninda nyo. Tama, Teacher Cha. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Pili na! Oh, mga bata, pumili na tayo. Oras na para sa ating makabuluhang pagtataya. Dito sa Piliin Mo. Simulan na natin ang pagpili. Tukuyin nyo ang uri ng pangalan ayon sa tungkulin nito. Una, piliin ang mga prutas na mayroong nakasulat na mga halimbawa ng pangalang tahas o konkreto. Tama! Ang mga ito ay ang mga prutas na may nakasulat na bulaklak, bag, tsinelas, at lapis. Ikalawa, piliin ang mga prutas na mayroong nakasulat na mga halimbawa ng pangalang basal o di konkreto. Tama! Ang mga ito ay ang mga prutas na may nakasulat na saya, takot, at lungkot. Tatlo, piliin ang mga prutas na mayroong nakasulat na mga halimbawa ng pangalang lansakan. Tama! Ang mga ito ay ang mga prutas na may nakasulat na piling, kupol, at klase. Mahusay mga bata! Sana ay napili ninyo ang mga tamang sagot. Magandang araw mga bata! Ako, si Dr. Odi Uod. Handa na ba kayo para sa ating pagbubuod? May dalawang uri na pangalan ayon sa katangian nito, pambalana at pantangi. Mayroon ding tatlong uri na pangalan ayon naman sa tungkulin nito, konkreto o tahas, di konkreto o basal, at lansakan. Natuklasan din natin na mahalaga ang wastong paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay at pagtalakay tungkol sa sarili, tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid. Mga bata, huwag nating kalimutang gamitin ang pangalan sa maayos at marespetong pamamaraan. Narito na ang ating Takda Livery Truck. Basahin at unawain ang takdang aralin para sa araw na ito. Responsable. Para sa ating asal Pinoy, likas sa mga Pilipino ang pagiging responsable. Ginagawa natin ang ating mga responsibilidad ng buong husay. Tinatapos din natin ng maayos ang mga gawaing ibinigay sa atin. Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong matsayahing guro na naniniwala sa wikasabihang, ang batang maaasahan ay kayamanan ng bayan. Iyan ang ating wikasabihan para sa araw na ito. Maaari ninyong kuhanan ng larawan ang ating wikasabihan at ipapost sa inyong mga magulang gamit ang hashtag wikasabihan.
Sa susunod nating pagkikita, pag-aaralan naman natin ang paggamit ng wasto sa mga panghalip. Palaging tandaan, sa asignaturang Filipino, sama-samang matuto. Kaalaman ay garantisado. Mga mag-aaral ng Baitang 5, magkita-kita tayong muli dito sa Filipino Eskwela. Paalam mga bata!